araw po sa lahat pong mga nanonood. Aking pong titingnan ngayon kung yung giyera na parating. Tinitingnan ko po sa kandila. Wala pong imposible sa Panginoon. Sa ating ritual, sabi ng Panginoon, kahit ano yung gusto mong malaman sa aking pangalan, in Jesus' name, gusto kong malaman na yung giyera na parating. Ito na po, ipubuhos ko na po yung ating kandila. Ito po ang lumabas sa aking ritual. Nako, grabe pala itong darating na giyera. Kawawa naman yung Pilipinas. Dahil po sa hidwaan ng China at Amerika, ang giyera po ay parating. Ito po ay ating paghandaan, mga kapatid ko sa Pilipinas, lahat po na nanonood sa aking ritual. Ang giyera po ay malapit na. At dahil dito sa hindi nila pagkaunawaan, kailangan tayo po ay magkapaghanda na. Giyera ng China at Amerika, damay po tayo. Kawawa yung mga tao dito sa Pilipinas. Pero ang aking maibigay lang na para maiwasan natin ang giyera, kailangan malayo po tayo sa mga malapit sa kampo ng mga panggiyera o pangdigma. Tapos kasi yun ang unahin ng titirahin ng China, yung depensa natin at yung istakan ng mga pagkain. Yan po ang una niyang titirahin. At hindi lang po bomba ang nakita ko, mga missiles na uulan ng missiles, kundi pati lason. Ako, kawawa yung mga tao. At saka ang aking prepare po tayo, ang maganda po ay maglayo po tayo sa mga syudad. Ang ligtas na pupuntahan ay biyaganda po, ang natin ay nakublihan ay mga bundok, mga gubat. Doon po ang maganda na pagtaguan natin. At kung mayroon po kayong mga lupa sa malalayo, mga bundok, pwede na po kayong magpunta doon at magtanim ng mga pagkain natin, mga gulay, mga saging, kamuti, balanghoy. Yan ang maganda. At maghanap na rin po kayo ng malapit po na mga bukal o ilog. Basta sa bundok po, ligtas po tayo sa giyera na parating. At may nakikita naman ako na mga ibang bansa gaya ng mga Australia, magbibigay din po sa atin ng tulong na asylum na pwede po tayo doon maglipat. Pero kung sa akin lang, mas maganda na lang dito na lang tayo sa ating bansa. Pero marami din pong bansa na magkagiyera na tutulong po sa atin. Hindi lang po mga 7 bansa ang nakikita ko po, marami. At yung iba naman, kung talagang nandyan na yung digmaan, ang NATO medyo nakita ko medyo alanganin pa rin. Pero nakikita ko dahil po sa paghingi ng tulong ng ang presidente ng Amerika, ay ang NATO po ay tutulong din sa giyera na mangyari ito sa World War III. Kaya alam mo mga kapatid ko, ang number 1 po talaga sa lahat ay manalo po talaga tayo sa Panginoon. Huwag po tayong matakot sa giyera. Basta po lapit lang po tayo sa ating Panginoon. At paghandaan lang po natin ang giyera na magaganap. At lagi lang po tayong alerto
sa ating mga kansan mga sundalo, self-defense po natin sa ating BBM, sa presidente. Alam niyo na po ang dapat na gagawin at alam ko naman po ay hindi naman niyo pabayaan ang bansang Pilipinas at marami din pong tutulong sa atin. At talagang ang ating presidente ay matalino sa para dyan at nakapaganda na rin po siya. Pero ang sa akin lang talaga ang dapat natin bigyan ng malaking budget ang ating self-defense. Pangdepensa ho natin, wag ho tayo mag-asa sa ibang mga bansa na tutulong sa atin. Kailangan po may sarili ho tayong pangdepensa na para wala naman ho masabi ang ibang bansa na baka tayo ay ibubuli lang nila, kundi dahil sa kanila ay hindi tayo aahon sa kasaganaan o sa ating panglaban. Kailangan ho may sarili ho tayo na para ho sa ating bansa. Ang ating depensa po ay ating bigyan ng malaking budget kasi malapit na po ang digmaan. Paghandaan po natin Pangulong Marcos at God bless po sa iyo at bigyan ka ng magandang kalusugan at lahat po ng mga mamamayan ng Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong lahat.